Guys, pakita ko sa inyo yung mga iba't ibang size ng hides na ginagamit ko. Ito, nakita nyo ito. Ito, ang size nito, di media. Ito, pinagdikit-dikit ko lang. Dinikitan ko lang ng sealant. Pwede rin naman single, ganito. So, ginagamit ko ito kapag yung mga newly born trailings o yung mga bagong hats pa lang. Up to 40 days, ito yung kanilang hides. And then, kapag lumampas na ng 40 days, ito na yung kanilang permanent hides. Ito guys, ang size nito is 1 1/4. So hanggang sa ma-harvest sila, ito na yung kanilang magiging hides. But guys, itong mga malalaking black pipe na ito na Didos ang size nito ay good dito para sa mga breeder. Kasi yung mga breeder habang tumatagal, lumalaki yan eh. Sisilaki sila. So kailangan talaga nila ng malaking hides. Pero guys, pwede rin naman na yung black pipe na Didos na to, ito na yung isunod nyo dito sa maliliit. So hindi na kayo gagamit ng ganito. Pwede naman yon. Kasi nga, ito nga blue pipe na to guys, mahal ito eh. Maabot ng 170 isang piraso nito. Eh samantalang itong mga Didos na black pipe na to, ano to eh, 100 lang isang piraso. Eh sa isang piraso guys, ang makukuha nyo lang naman kapag ganito kahaba o ang size ng inyong hides. Ito, 6.5 inches ang haba nito. Kapag ganito ang ginawa nyo, makakukuha lang kayo ng 18 pieces sa isang YY. So kung 100 ang kailangan nyo, so mga kailangan kayo doon ng mga 4 na piraso. So imagine kung 100, kung blue ang gagamitin nyo, 170. So dito samantalang itong Didos na black na to is 100 lang ang isang piraso nito eh. So konsumo lang kayo ng 400. Ang magiging problema nyo lang guys, dito kasi sa pagka Didos na ganito yung ginamit nyo is space consuming to eh. So kamukha ko yung aking size ng pond na 5x3x1. So yung 100 doon, masikip na sila kapag ito ang inilagay ko. So kakasya sila, kaya lang ito magiging masikip. Wala na halos space doon sa aking pond. Kaya ito ang ginagamit ko, yung blue. Yun nga lang, medyo mahalan nga lang kayo. So nasa inyo guys yan kung alin ang inyong gagamitin. So guys, ayan na, i-transfer na natin yung ating pangalawang batch na galing sa ating rep tub. So nandito na sila sa pangalawa nating trapal pond. Yung ating bagong grow out pond. So ayan, pansinin nyo guys, isang submersible pump lang ang ginamit ko dito. Ayan oh. Ayan, magmula dito sa ilalim na pond. Ayan, didiretso siya. Ayun, didiretso siya doon sa DIY overhead filter natin. And then kapag na-reach na nung tubig yung kanyang normal level, ayan, merong overflow outlet dyan, pababa yan, and then babalik siya dito sa ilalim na pond. So ganun lang guys, up, down, in and out lang ang takbo ng tubig. So makakatipid kayo kung ganun ang gagawin nyo, isang submersible pump lang. So dalawang pond. Actually pwede nga ito sa tatlo eh. Pwedeng gawin yung tatlo yan, 3 layer. Ayan. So dalawa na yung ating grow out pond. And then dito guys, ito guys, yung dito sa ating set up tank na to. Ito guys, ang nandito yung pinili ko guys, yung mga maliliit, yung mga nababansot. So kasi kung hindi natin ihiwalay, patuloy silang mababansot eh. So pinili ko yung mga napag-iiwanan ng size. Kaya ang ginawa ko, inihiwalay ko sila dito. So mahigit 10 yata yung nandito. So para makahabol-habol sila sa paglaki. So dito guys, ayan, nandito pa rin yung ating mga breeder. Ayan. Ito dito guys, isang male na lang yung ating naiiwan dito. Kasi buried na uli yung isa nating breeder. So ito yung guys, so mapapansin nyo guys, yan. Yan, yung nakakulong dyan. Yan na yung ating isang breeder. 2 weeks na yan guys. And then
4 more weeks na lang uli at mag-hahats na naman yan. Magkakaroon na ulit tayo ng bagong trailings. So dito naman sa kabila guys, ayan, nandito pa rin yung isang breeder natin. Isang male saka yung kanyang partner na female. But ito guys, malapit na rin tong buried. So days na lang ang binibilang nito. Guys, huhuli tayo. Susukatin natin kung gaano na kalaki ang inaabot itong nandito sa pond na ito. Ito yung first batch. Bali ano to, saktong 2 months na guys. Kaya titingnan natin kung gaano na sila kalaki. Guys, ayan o, 2.5 inches. So, ibig sabihin, tama ang kanilang paglaki. Dahil sobra pa sila sa average na 1 inch, at least 1 inch kada buwan. So guys, ayan o. So, ang lalaki na nila guys, di ba? 2 months pa lang sila. Eksakto 2 months. Ayan na yung kanilang size. Umaabot na ng 2.5 inches. So guys, yan muna ang update natin sa ating mga alagang crayfish. So hanggang sa susunod guys, at malapit na tayo makapag-out. Konti na lang, hintay-hintay lang kayo guys. Abangan nyo lang ating mga update. So hanggang dito na lamang guys, at maraming po salamat. Hanggang sa muli, God bless.